Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video gawin natin ang financial and career reading para po for the month of November para po sa merong mga may Jupiter in Libra. So Libra in Jupiter or Jupiter in Libra. So kung hindi kayo sigurado kung ano po yung zodiac sign nyo under the planet Jupiter or nakita nyo na kasi Libra, tapos naisip nyo, ay, pinanganak ako under Libra, stop watching, click the video, click the link po na nakita niyo po sa taas para malaman nyo para saan, paano makuha ang inyong Jupiter zodiac sign. And then, from there, mabe-verify nyo kung ano po yun. But for those naman na confirm nyo na are under your Libra in Jupiter, tandaan natin yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And for those po na na gusto po na magkaroon ng access po sa ating member as a member for may access kayo sa ating mga extended readings, ayan, yung in-depth readings natin at maging isa sa mga priority during our future tarot live readings, click the join button pababa. Kung bago po kayo, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Yes, Mikay. At sa mga kailangan po ng private readings or spell works, message me my personal account, link is in the description. And of course, sa gusto po mag-donate, you can use the thanks button or GCash Maya numbers on the bottom of the screen. So tingnan natin muna Libra in Jupiter, yung overall energy mo. So for your finance, we have here the 8 of Wands. Now, 8 kasi, this is the number of power, the number of strength. Habang si Wands naman, symbol naman siya ng fire, about our passions, about our energies. So, what is the cards? Ano yung sinasabi? Yung overall energy. It's a good time to reevaluate. It's a good time tong month na to na medyo mag-review muna tayo sa ating mga plans sa life, sa ating mga targets, sa ating mga gusto, yung mga ginagawa. The reason behind it is because cardinal sign ka kasi. So, hindi pa tapos yung review na ginagawa or yung pruning na ginagawa ng universe sa'yo. So, don't, sinasabi ng card na to, in this month of November, wag muna please gagawa ng mga major decisions in terms of your finances. Wag muna yung mga tipong mag-jump into conclusion. Wag yung mga tipong biglaang decision. Stop for a moment. Reviewin mo kung ano yung pros and cons and i-consider mo din kung ano yung mga future na mga possible expenditures, mga gastos, and hindi talaga maganda mo nang mag-invest ikaw for this month. Kasi sa ibang mga books, ang sinasabi ng 8 of Wands is about swift, mabilisang pangyayari. So, it's a reverse. So, pinapaalala na, kalmahan mo lang, huwag kang magmadali kasi doon ka magkakaproblema. Yung mga tipong minamadali. Iba usually yung mga if you are aware yung mga scammers, diba? Parang kapag tinatawagan, parang andoon na pinipressure nila lagi yung mga potential victims nila. Minamadali nila, nilalagyan nila parang sense of urgency para mag-rush yung tao. And ending, kapag hindi sila kapag-isip ng maayos, hindi na nawa-weigh ng maayos yung mga bagay-bagay, ang end result nun is andoon na nasa-scam sila. But those who stop to think for a moment, hindi sila na-affectuhan. Hindi sila nabibigyan ng anything or nagkakaroon sila ng negative wala silang natanggap ng negative impact. So, yun din yung gustong ipaalala sa'yo during the month of November na may mga ganong mangyayari. So, it could be also a possible scam. Huwag kang magpapadala sa emotions mo. Even yung mga parang hinahype ka,
sa isang bagay na parang ganito, pag jumoin ka, yayaman ka, emerat, boom, boom. There's always a negative side of things. Kumbaga, there's always a shadow. 'Di ba? May shadow lagi. So, yun yung kailangang aralin mo. Ano yung shadow? Ano yung opposite side? Parang, siguro an example, yung parang ina-offeran ako before daw ng work, medyo, yung amount ng offer and the job, it's realistic eh. Pero yung the way niya akong kinontak saan niya ba ako kinontak nun? Sa Viber ko. Bakit sa Viber? Wala ako pinagbibigyan. Parang yung Viber na yun is yun yung ginamit ko lang ginamit ko lang siya nun doon sa isang event na kasali ako nun dati, which is 2 years ago. Nakuha daw niya sa kung saan. Sabi ko, this is not how a legit company does it. Then, nung tinatanong ko pa ulit-ulit, what's the name of the company? Ano yung address? Sino yung CEO? Kasi yun yung mga public info. Wala, hindi niya sinasagot. Is it na for interviews? Ko, no. So, ending, yun nga, na-prevent ko possible scam siya. So, same thing with you. Question, if magtanong ka, mag-question ka, hindi masama yon because karapatan mo magtanong. Now, let's check kung ano ba sinasabi ng darkness tsaka ng light sa'yo. Why dark and light? Yin-yang, balance. You cannot appreciate the light kung walang darkness. At lahat may shadow. Which is gagamitin natin naman si pangatong deck na to, si Black Mirror as Dark Mirror tsaka si Work Your Light. So, ano ba sinasabi ng darkness para sa'yo in terms of your finances? So, we have here blinded to pain and obsession. Ang ingay nila, di ba? Obsession. So, blinded to pain number 13 and obsession number 3. So, yung sinasabi dito ng darkness sa'yo, blinded to pain, is andun na minsan kasi, sometimes when, wait. So, pasensya na. So, andun yung sinasabi ng blind to pain. Yung sometimes yung may mga moments sa isang bagay na kahit hindi maganda para sa atin, dahil paulit-ulit na ginagawa, akala natin it's okay. So, ang ending natin, tinotolerate natin. Kaya parang nabubulagan na tayo doon sa sakit. Nagiging numb tayo. So, this time, medyo iti-trigger yon ng universe in terms of your finances. Yung pagiging gullible mo at some point. Yung, sorry sa term, gullible, Tagalog natin, medyo pagiging uto-uto. Ayun, medyo itatouch yun ng part ng universe para maayos. Para andun yung point na maging, you will be questioning things around you. And with obsession, alam mo kasi obsession, this is also about your desires eh. Yung mga tina-target mo sa life, yung mga gusto mo. So, medyo bibigyan siya ng touch din ng universe for you to understand that this is something na kailangan mo i-review. Parang andoon na, are you still within that level na kung saan yung universe yung naka-inline ka sa mga gusto mo pa sa buhay, or are you no longer aligned to it, na parang kinakain ka na masyado nung mga gusto mo, nung mga target mo sa life, or andoon na ano ba yung talagang core nung reason, yung core reasons mo, bakit mo ginagawa itong mga bagay na to. So, it's about going back doon sa part na you being in the position na, okay, ako naman this time. So, yun yung pinapahiwatig silang darkness. But ano ba sabi ng light sa'yo? So, we have your perspective. None of this matters. Zoom out and common ground. And of course, we have you're not alone, isolation, physical connection, and community. Alam mo, minsan sa pag-iisip, sa pag-evaluate, sa paghahanap ng tamang sagot, minsan talaga kailangan natin humiwalay. But there are also people that we can call upon, na pwede natin, kumbaga sila yung mga tao na mapagkakatiwalaan natin, who
Hindi sila yung tipong mag-sugarcoat na eto yung sinasabi or eto yung dapat yung ganito or dapat yung ganyan. So, yung tipong kahit hindi mo kahit uncomfortable na sasabihin nila sa kasi alam nila yun yung tama. Alam nila na yun yung totoo at alam nila yun yung makakabuti sa So there will be people who will be doing that sa and andoon na yun nga with yung sa perspective kailangan mo nga i-reevaluate ko yung andun ka pa ba within the reason o ano ba talaga yung core reasons mo bakit mo ginagawa to why you pursuing ba't mo pinapursue yung dreams mo now this November din ayan so siguro hanggang third possible to hanggang mga 2.5 weeks to ng November medyo tagang magninilay-nilay ka muna sa sarili mo. Magsa-solo mode ka muna or mga tipong medyo hindi muna makikipag-communicate sa ibang mga tao because andun yung moment that you will try to find a way to na hanapin mo yung inner part mo, hanapin mo yung inner self mo and to also evaluate yung mga desires ng heart mo. And after nun, you will be reconnecting naman with a lot of people at ang nakakatuwa, the way you will be, yung mga taong makikipag-connect ka, ito yung mga taong masasabi natin na alam nila yung sinasabi nila and besides nun, they have concern para sa'yo. Hindi yung tipong parang, sabihin ka, sumali ka dito, yaman ka, blah, blah, blah. Sila yung mga tipong, okay, sabihin sa'yo, Libra and Jupiter, pag sumali ka dito, ito yung potential na kikitain mo, pero ito yung mga risk. So, talagang iba-balance sila. Iba-black and white nila sa'yo, so you will know what you're dealing with. I hope nakatulong yung readings sa daan yung mga readings natin. The purposes, may free will po tayo. Let's use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. May option din po kayo na mag-click ng join button sa baba and this will allow you po na maging member para magkaroon po kayo ng access sa ating mga extended readings and maging priority po na mabasahan during our lives in the future. For private readings and spellworks, message me in my Facebook account. Link is in the description below. And for donations and support, you can click the heart button sa baba, yung thanks, or you can use GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. So maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very, very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you very soon. Thank you.